Isang masipag na guro si Feli Domingo. Maganda rin kaya hinahangaan ng lahat. Maraming mga nagkakagusto sa kanya. At isa na roon si Tiago Madrigal. Isang simpleng fishball vendor. Kahit pagwapo ang binata, hindi niya ito magawang magustuhan dahil hindi ito pasok sa standards niya. For her, love has always been tied to security, status, and pride. She dreams of a man who is wealthy and accomplished, someone she can proudly stand beside. Pero sa kabila nun, hindi siya sinukuan ng binata at handa itong gawin ng lahat, magustuhan niya lang ito. Pumasok sa buhay niya si Jay Martinez, isa namang mayamang gwapong lalaki na sobrang pasok na pasok sa standard niya. Yet, as he pursues her, Feli finds herself torn and confused by her own emotions. Parang may mali. Parang may kulang. When two hearts fight for her love, who will she choose? The man who meets her standards? Or the man who truly loves her? At anong gagawin niya kapag nalaman niya na ang lalaking inayawan niya ay may double life pala? Bye po, teacher! Masayang sigaw ng mga bata. Bye! Mag-ingat kayo, ha? Gawin niyo rin ang mga takdang aralin ninyo. I-check ko yan bukas ng umaga. Opo, teacher. Ikaw din po. Teacher, absent po ako bukas ng umaga. Sasakit po kasi ulo ko. Bawal ang absent bukas, ha? Paalala niya kasi tinatamad na naman ng maliliit na mag-aaral pumasok at gumawa ng kanilang mga takdang aralin. Bumukas ang pinto ng kindergarten ng St. Pablo Elementary School at ang panghuling lumabas matapos ang maliliit na mga kindergarten student ay si Feli, ang guro na pinakamamahal ng mga bata at ginagalang ng lahat sa kanilang paaralan. Teach, uwi ka na? Tanong ng isa niyang co-teacher. Oo, teach, mag-check lang ako ng notebook ng mga bata. Kayo ba? Aniya. Kakain muna kami sa labas, teach. Gusto mo bang sumama sa amin? Aya pa nito. Nako, gustuhin ko man kaso wala pang sahod eh. Tsaka marami pa akong kailangan gawin. Sus, ikaw talaga, teach. Wala ka namang ibang pinagkakagastosan kasi wala ka pang pamilya. Tapos palagi kang walang pera. Eh kung tutuusin sa atin ngang lahat, ikaw lang naman ang wala pang loan eh. Biro ng isa. Maraming gastusin sa bahay, alam niyo naman, mahal ang maintenance ng lolo't lola. Sagot niya. Kahit kailan napakakuripot mo talaga, teach. Biro pa nung isa niyang co-teacher na tinawanan lang din. Siya nga pala, teach. Wika ni Teacher Love. Grade 1 teacher na talaga namang sobrang daldal at mahilig din ang alakupido. May gusto raw sabihin sa'yo tong si Teacher James? Sinulyapan pa nito si Teacher James na isa namang grade 5 teacher na hanggang ngayon ay binata pa. Nagtataka niyang tinignan si James na mukhang hiyang-hiya. Mestizo kasi si James kaya kitang-kita agad ang pamumula ng mga pisngi nito. Anong sasabihin mo, James? Tanong niya kahit na may ideya na siya kung ano yon, base pa lamang sa pamumula ng pisngi nito. Tinignan siya nito sabay kamot ng ulo. Gusto sana kitang yayain na kumain sa labas? Sagot ko. Pero kung pwede lang naman kasi alam kong abala ka. May malanghel na ganda si Feli. Ang mga mata niya ay malabituin sa madilim na gabi na kumikislap. Lalo na kapag nakangiti siya. At kahit na nakasuot lamang siya ng simpleng uniforme ng guro sa araw-araw. Hindi na talaga maipagkakaila na isa siyang napakagandang babae. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit maraming mga nagkakagusto sa kanya at tiyak na isa na roon si James. Nako, pasensya na James, abala pa ako eh. Mag-aalaga pa ako sa lolo't lola ko pag uwi kaya wala akong panahon para lumabas-labas ngayon. Tanggi niya kahit pa ang tunay niya namang dahilan ay ayaw niya lang na paasahin ito at syempre ayaw niya rin na ma-issue siya sa kanyang co-teacher. Matabil pa naman ang dila ng iba nilang mga katrabaho.
Kailan ka magiging free? Subok pa nito. Hindi ko alam, pasensya na talaga. Ganun ba? Matapos noon ay nagpaalam na siya sa mga ito. Nang sa ganon ay hindi na magpumilit si James. Bagaman nakalayo na siya, batid ni Feli na siya na naman ang pinag-uusapan ng mga co-teacher niya. Dahil obvious naman na rejected na agad sa kanya si James tulad ng ibang sumubok. Talagang marami na siyang mga tinanggihan dahil wala talaga siyang interes sa mga ganoon. Wala pa sa isip niya ang pakikipagrelasyon. Mas focused siya sa ibang mga mahahalagang bagay. At iyon ay ang trabaho niya at ang pamilya. Wala siyang oras sa mga lalaki na yan. Bukod pa roon, napakataas din ang standard niya at wala ni isa sa kanila ang makakapasa roon. Pero sa kabila ng pagiging mailap niya sa mga lalaki, ay marami pa rin talaga ang mga nagkakagusto sa kanya. Dedikado kasi si Feli sa kanyang trabaho. Hindi lang siya puro ganda. Ginagawa niya ang lahat para matuto ang mga bata. Handang tumulong sa mga magulang at laging inuuna ang kapakanan ng kaniyang mga estudyante. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Isa na rin roon si Tiago Madrigal. Si Tiago ay isang simpleng street vendor na nagtitinda ng fishball sa harap ng paaralan na tinuturuan niya. Kahit na madalas ay nakasuot lamang ang binata ng kupas na maong at damit, hindi maikakaila na isa itong napakagwapong binata. Malamodelo ang itsura nito. May matipunong pangangatawan. At ang ngiti nito ay sapat na para mapangiti at maakit ang sinumang makakakita. Maraming mga babae ang pumupunta sa stall ng binata, hindi lamang para bumili ng fishball na tinda nito, kundi para lang makita ito. Minsan pa nga ay may mga taong nag-aalok dito na maging modelo. Ngunit palagi nito itong tinatanggihan. Sayang naman ang gwapo at potensyal mo kung magtitinda ka lang dito. Sabi pa noon ng isang bakla na nag-aalok sa binata na maging modelo. Sige na, pumayag ka na sa alok ko. Papaldo ka rito. Pasensya na pero wala po talaga akong interes. Ang magalang na naging pagtanggi noon ni Tiago. Walang sino man sa San Pablo ang nakakaalam ng tunay na buhay ni Tiago. Hindi alam ng sino man sa kanila kung saan ito galing. Kung meron ba itong pamilya o kung bakit nito pinili ang maging fishball vendor sa halip na sundin ang mga alok na makapagpayaman dito. Bigla na lang kasi itong dumating sa barangay noong isang taon at nagtinda ng mga street food at dahil gwapo, tinangkilik ng mga tao. Pinili nitong panatilihing pribado ang buong buhay. Nakatira lamang ito sa isang maliit na apartment na inuupahan. Mag-isa lang ito roon at wala pa silang nakikita na pamilya nitong dumalaw sa binata. Ang iniisip nga ng iba noon ay baka raw wala ng pamilya si Tiago, kaya ayaw na nitong pag-usapan ng tungkol doon. Ngayong araw naman, kagaya ng dati, naghihintay naman sa kanya si Tiago sa stall habang nagluluto sa malaking tolyasin ng paninda nitong mga fishball at iba pang mga street food na paborito ng mga bata. Nang makita nito si Feli na lumabas ng paaralan, agad itong umiti at tumawag. Miss Feli, gusto mo ba ng fishball? Baka gutom ka na mula sa pagtuturo. Sigaw ni Tiago habang ang mga ibang estudyante magulang at napapatingin sa kanila. Bagong luto ito oh. Sinarapan ko rin ang sauce na gawa ko para magustuhan mo. Ngunit hindi tulad ng ibang babae na napapangiti sa gwapong binata. Si Feli tiningnan lamang ito ng walang emosyon at naglakad ng mabilis para lampasan ang stall nito. Nako, mukhang busted ka na naman, Tiago ah. Biro ng isang matanda. Napakamot si Tiago sa ulo sabay sabi, Oo nga eh, ayos lang yan. Pasasaan pa ba't lalambot din yan? Sabi nga nila, hindi ba? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Baka walang matigas na puso sa nag-aalab kong pagmamahal. Biro pa ni Tiago na siya namang tinawanan at sinang-ayunan ng ibang mga naroon. Iba ka talaga, Tiago. Pero tama yan, huwag kang susuko. Mapapalambot mo rin yan. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa'yo, hindi ba?
Ilang buwan na rin sinusubukan ni Tiago na mapalapit sa kanya. Pero si Feli, talagang walang pakaalam sa binata. Kung maaari nga lang ay hindi na siya dumaan dito sa gate para lang hindi siya makita ng binata. Kasi naiirita talaga siya dito. Ang kaso, hindi naman siya pwedeng umakyat sa bakod. Maliit lang kasi ang paaralan na tinuturuan niya, kaya isa lang ang gate nila. Alam naman ni Feli na mabait na tao si Tiago. Ngunit, hindi siya interesado sa mga lalaking hindi kayang tustusan ang mga pangangailangan sa buhay. Para sa kanya, kailangan ng isang lalaki na maging financially stable, at kung pipili man siya, syempre gusto niya yung mayaman na. At hindi isang simpleng street food vendor na nagtitinda ng fishball sa tabi ng daan. Kung siguro ay mayaman lang si Tiago at hindi isang fishball vendor, baka may chance pa ito sa kanya. Kasi maging siya ay nagagapuhan din sa binata. Napaka-impokrita naman niya kung sasabihin niya na hindi siya naa-attract sa itsura nito. Ang kaso nga lang ay malayo ang buhay nito sa gusto niya na buhay ng lalaking gugustuhin niya. Kaya ngayon ay wala talagang chance sa kanya ang binata. Pero tulad ng ibang lalaki, talagang walang balak si Tiago na sukuan ang pagsubok na makapanligaw sa kanya. Nataon pa, sa tapat talaga ng tinuturuan niya ito nagtitinda, kaya lagi siya nitong nakikita. Tulad na naman ngayong araw. Sinusubukan na naman siya nito na alokin ng mga paninda nito. Hindi ako bibili, Tiago. Wala akong pera at busog pa ako. Naiinis ang sabi ni Feli. May pera naman siya. Ngunit, sadyang kuripot siya. At isa pa, ayaw niya na kung anong isipin ni Tiago kung bibili nga siya dito. Ngunit hindi pa rin natinag si Tiago. Hindi mo naman kailangan na magbayad, Miss Feli. Libre ko na to sa'yo. Alam kong mahirap magturo ng buong araw. Inis niya lang itong tiningnan. Huwag mo na akong ililibre, Tiago. Hindi ko kailangan yan. Sa halip na ibigay sa akin, titinda mo na lang yung fishbowl na yan sa iba, tapos ipunin mo ang pera mo para sa sarili mo. Unahin mo muna yung pangangailangan bago ang iba. Miss Feli, hindi mo naiintindihan. Ikaw ang aking pangangailangan. Kaya naman ikaw ang lagi kong inuuna. Napatigil naman si Feli sa sinabi ng binata. Tumikim siya, tumingin sa mga mata ni Tiago. Makikita doon ang pagiging totoo at tapat ng binata. Tiago, ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na wala kang chance sa akin? Sinasayang mo lang ang oras at panahon mo sa akin. Hindi ako katulad ng ibang babae na magkakandara pa sa'yo, tsaka pwede ba unahin mo muna ang sarili mo? Huwag ako o lalong ang ibang tao. Kailangan mong isipin ang sarili mo. Paano ka makakapag-ipon para makabili ng sarili mong bahay o makapagsimula ng mas malaking negosyo kung palagi mong binibigay ang paninda mo sa akin? Ngumiti si Tiago. Miss Feli, alam ko naman na hindi ka interesado sa akin dahil sa kung ano ako ngayon. Pero may pangarap naman ako at nag-iipon din ako. Siyempre, gusto ko na may sarili tayong bahay at iba pang negosyo kapag pinayagan mo na ako manligaw sa'yo. Nagsusumikap ako. Huminga siya ng malalim habang ang binata ay nakangiti lamang sa kanya. At kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, pinapangako ko sa'yo na dadaling kita sa pinakamagandang 5-star restaurant sa ating lungsod. Kakain tayo ng mga pagkain hindi mo pa natitikman. At ipapakita ko sa'yo na kaya ko nang ibigay ang lahat ng gusto mo. Dagdag pa nito. Ewan ko sa'yo. Sa halip na mangarap ng mga bagay na hindi naman mahalaga, mas mabuting mag-focus ka na lang sa sarili mong buhay. Huwag mo nang sayangin ang oras at pera mo sa akin. Miss Feli, pahabol ni Tiago, hindi pa rin ako titigil hanggang bigyan mo ako ng chance. Kahit na ngayon ay hindi mo pa ako pinapansin, handa akong maghintay ng matagal hanggang sa maunawaan mo na ang pagmamahal ko sa'yo ay totoo. Dahil sa sinabi ni Tiago, naglingunan sa kanila ang mga tao. May mga bulungan pa na malakas naman kaya narinig niya ang ilan. Ang iba ay kinikilig pa yata dahil sa binitawang salita ni Tiago. Dahil doon, naiinis na tumigil siya sa paglalakad at hinarap ulit ang direksyon ni Tiago na nakatayo. At kumakaway sa kanya habang nakangiti ng malaki. Sobrang inis siyang napairap.
Tiago, tigilan mo na nga ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ako interesado sa mga lalaking katulad mo. Gusto ko ng isang lalaking may trabahong desente, may sariling bahay, may kotse, at hindi isang fishball vendor. Naging tahimik lamang si Tiago habang pinapakinggan siya. Hindi nito alam kung paanong ipapaliwanag sa babae na ang kanyang nararamdamang pagmamahal ay totoo. At sa isip ni Tiago, kung malalaman lang ng dalaga ang lahat, tsak naman na magbabago ang pagtingin nito sa kanya. Isang buwan na ang lumipas mula nang i-reject niya si Tiago sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang binata sa pangarap na makuha ang puso ng guro. Kahit na paulit-ulit itong tinataboy at sinusungitan ni Feli, palagi itong nariyan, umaga man o gabi. Tuwing uwian ng klase, nakikita niya ang binata na nakatayo sa tabi ng stall nito. Ngumingiti at bumabate kapag nakikita siya. Para bang sapat na ang presensya ni Feli para mapangitit agad ang binata. Hindi lang naman si Feli ang nakakapansin sa pagtsatsaga ni Tiago. Maraming iba pang babae ang nagkakagusto sa binata. May mga tindera sa palengke, mga empleyado mula sa malapit na opisina, at kahit na mga estudyante mula sa ibang paaralan. Minsan pa nga, may isang magandang babae na nagngangalang Carla na nalapitan si Tiago sa stall habang ito ay nagtitinda. Tiago, alam mo, napakasayang ng panahon at oras mo kung patuloy kang umaasa sa isang babae na wala namang pakialam sa'yo. Sabi ni Carla. Sinasabi nga ng iba, huwag ka nang umasa kay Teacher Feli. Talagang tatandang dalaga yon dahil sa sobrang kaartehan niya. Bakit hindi mo nalang ituon ang atensyon mo sa ibang babae? Pwede ka naman sa akin na lang. Kasing ganda niya rin naman ako. At nagtatrabaho pa ako sa bangko. Financially stable pa ako. Hindi katulad niya na simpleng guru lang. Tumingin si Tiago kay Carla nang may respeto sa mga mata. Maraming salamat sa iyong pagtingin sa akin, Carla. Alam kong mabait ka at maganda rin. At siguradong maraming lalaki magiging masaya na makasama ka. Ngunit hindi ako yon. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Si Feli lang talaga ang gusto ko. At hindi ko rin pipilitin ang sarili ko na itoon sa ibang pagtingin ko. Kung siya lang naman talaga ang tangi kong nagugustuhan. Bakit naman kasi siya pa? Tanong ni Carla. Marami namang iba riyan eh. Hindi ka ba natatakot na baka masayang lang ang oras mo sa kanya? Umiling si Tiago. Hindi ako natatakot. Tsaka walang nasasayang na panahon at oras kumpara sa kanya. Ngunit hindi nga ikaw ang nagugustuhan niya. Gusto niya ng mayaman. Para sa akin, ang pagmamahal ay hindi dapat batay sa kung ano meron o wala ang isang tao. Gusto kong mapatunayan kay Feli na seryoso ako sa kanya at hindi ako tulad ng ibang lalaki na basta-basta na lang nagbabago ng isip. Alam kong darating ang panahon na mauunawaan niya ako at magugustuhan din niya ako. Sa kabilang dako, si Feli naman ay lihim na hinihiling sa kanyang puso na sana'y itigil na ni Tiago ang pangungulit sa kanya. Sa totoo lang, nahihiya na siya sa mga kaibigan at kasamahan sa paaralan dahil lagi siyang tinutukso tungkol sa binatang fishball vendor na laging nag-aabang sa kanya. Minsan pa nga ay tinutukso na siya ng mga guro na baka nahuhulog na siya sa binata, ngunit lagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Bakit ba hindi niya maintindihan na hindi ako interesado sa kanya? Pulong ni Feli sa sarili habang naglilinis ng kanyang mesa. Mas mabuting ituon na lang niya ang oras niya at atensyon sa ibang babae na mas karapat-dapat sa kanya. Isang araw matapos siyang tapusin ang lahat ng gawain sa paaralan at makauwi na sana, lumapit sa kanya ang kanyang kasamahang guro na si Miss Linda. Teach, may naghahanap sa'yo sa labas. Agad naman ako munot ang noon ni Phil dahil agad niyang naisip na si Tiago ayon at nainis na agad siya. Ano na naman bang kailangan ng lalaking yun? Bakit ba hindi niya na lang ako tigilan? Bulong niya bago tumungo sa labas. Tulad ng inaasahan niya, nakita niya nga si Tiago na nakaupo malapit sa pinto ng katabi nilang classroom. Bitbit ang isang cellphone na may lamang paninda nito na street food.
Agad siyang lumapit sa bintana nang may galit sa mukha. Anong ginagawa mo dito, Tiago? Inis na tanong niya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko sa'yo na huwag kang mga lalapit sa akin? Talagang pinuntahan mo pa ako dito sa paaralan habang nagtatrabaho ako. Gusto mo ba talagang mapahiya ako sa mga kasamahan ko? Nagulat si Tiago sa biglang galit ni Feli. Miss Feli, gusto kita pero huwag ka naman sanang masyadong magbintang at assuming. Hindi ako pumunta dito para guluhin ka o mapahiya ka. Andito ako para maghatid ng order na fishball ni Miss Yumi, yung grade 6 na teacher. Sabi niya hindi daw siya makalabas dahil may gagawin pa siya sa loob. Kaya inutusan niyang estudyante niyang si Miguel na pumunta sa akin para mag-order. Napatigil at napahiya si Feli sa sinabi ng binata. Oh, tapos? Bakit ikaw ang nagdala ng binili niya? Kasi naman, Miss Feli, paliwanag nito. Nung dumating si Miguel sa akin, sinabi niya na may klase pa sila ngayong hapon at kailangan na niyang bumalik sa classroom nila. Ayoko namang mahuli ang bata sa klase niya kaya sinabi ko na ako na lang ang maghahatid ng fishball kay Miss Yumi. Napahiya si Feli sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na nag-assume na naman siya na siya ang dahilan ng pagpunta ni Tiago sa paaralan. At bago pa siya makapagsalita, may biglang tumawag sa kanya mula sa malayo. Miss Feli, Miss Feli! Lumingon si Feli at nakita niya ang ina ng isa sa kanyang estudyanteng, si Sofia, si Aling Rosa, na dala-dala ang mga kakanin. Aling Rosa, bakit po kayo na parito? Tanong niya nang mabilis na lumapit sa babae. Miss Feli, gusto ko lang pong ibigay ito sa inyo. Sabi ni Aling Rosa habang inabot sa kanya ang dala. Ito po ang mga kutsinta na ginawa ko. Sinabi ni Sofia na paborito niya raw to kaya naisip kong bigyan kita. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa aking anak. Wala pong anuman, Aling Rosa. Ito po ay trabaho ko. At maraming salamat din po dito. Nag-abala pa po kayo. Sagot ni Feli. Habang sila'y nag-uusap, naramdaman niya ang tingin ni Tiago sa kanya. Lumingon siya sa binata at nakita itong nakangiti sa kanya. Uy, Miss Feli! Sabi ni Tiago at lumapit ito sa kanila at binate si Aling Rosa. Ngayon lang kita ulit nakita, Tiago. Walang pinagbago. Napakagwapo mo pa rin, ano? Sabi ni Aling Rosa. Salamat ho. Mabait na sagot ni Tiago sa matanda. Nag-usap pa ang dalawa. Nananatili lang siyang nakatayo roon at minsan ay napapairap. Sa sobrang friendly ni Tiago, lahat siguro ng tao sa kanilang lugar ay kaibigan na rin ito. Ilang sandali pa ay ibinaling na sa kanya ni Tiago ang atensyon nito. Masyado ka nag-a-assume na sa inyo lang lagi ang atensyon ko. Baka naman unti-unti mo na ako nagugustuhan, ano? Hindi kita nagugustuhan. Huwag kang assuming. Sabi niya. Ngunit ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya. Ngumiti lang si Tiago at tumingin kay Aling Rosa. Aling Rosa, alam niyo po bang si Miss Feli ay isa talagang napakabuting guro? Lagi niyang inaalagaan ang mga estudyante niya. Bagay na bagay po sa maamo niyang mukha ang ugali niya, hindi po ba? Natatawa naman at tumango si Aling Rosa. Totoo yan, Miss Feli. Alam ng lahat na mabuti kang tao. At tignan mo naman, may isang mabait na binatang tulad ni Tiago na handang gawin ang lahat para sa'yo. Nalula si Feli sa sinabi ni Aling Rosa. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Kaya, tumikim na lang siya at tumingin sa ibang direksyon. Siya nga pala, Miss Feli. Baka nagugutom ka na rin, sabi ni Tiago. Dahil pupunta rin naman ako dito, naisip ko na dalhan na rin kita ng mga paninda ko. Bibigay ko sana kay Miss Yumi para siya nang magbigay sa'yo pero dahil nandito ka naman na, ako na lang magbibigay sa'yo ng personal. Ibinigay nito ito sa kanya. Isang plastic ang kanyang dala. Ito naman ay libre para sa'yo. Hindi to order ng ibang tao ha. Ito ay espesyal na inanda ko para sa'yo. Hesitant pa si Feli, hindi niya kayang tanggihan ng binata. Lalong naroon si Aling Rosa na nakangiti habang nakatingin sa kanila. Tinanggap niya na lang ito. Ngumiti si Tiago ng malaki. Sana'y magustuhan mo yan, lalo na ang sauce. Pinaghirapan ko yan para sa'yo, Miss Feli.
Habang siya naglalakad pa uwi, hawak ang cellphone ng fishball na ibinigay ni Tiago, hindi niya maiwasang isipin ang binata. Minsan pa nga ay napangiti siya nang maalala niya ang ngiti at mga salita ni Tiago. Ayaw niya lang talagang tanggapin sa kanyang sarili na napapangiti na siya nito. Pagka-uwi ni Feli sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang lolo na si Mang Roberto at lola na si Aling Carmen. Ang mga ito ang tanging nag-aalaga sa kanya. May kanya-kanya na kasing pamilya ang magulang niya. At noong naghiwalay sila, iniwan siya ng mga ito sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola na talaga namang maayos ang naging pagpapalaki sa kanya. Nakita ng mag-asawa ang plastic na daladala niya. Puno ito ng fishball, kikiam, squid ball, at iba pang street food na paborito niya. At agad na nagkaroon ng ideya ang mag-asawa kung kanino ang galing iyon. "Anong dala mo, apo?" tanong ni Aling Carmen, habang si Mang Roberto naman ay tumitingin sa plastic na hawak ni Feli nang may pagtataka. Ito po ba?" sabi ni Feli habang inilalagay ang dala sa mesa ng kusina. "Iyang mga kakanin po galing po sa nanay ng estudyante ko. Iyang isa naman binigay lang sa akin ni Tiago. Yung nagtitinda ng fishball sa tabi ng paaralan." Nagtingin na ng mag-asawa bago tumingin kay Feli nang may ngiti sa labi. Si Tiago," sabi ni Aling Carmen. "Ang bait talaga ng batang yun, ano? Lagi kanyang binibigyan ng paninda niya." "Oo nga po, sabi ko naman sa kanya na wag na mag-abala at itinda niya na lang, kaso ayaw talagang makinig sa akin." "At tinanggap mo na?" "Hindi ko naman po matanggihan dahilan niya." "Wala bang ibang ibig sabihin ng pagtanggap mo sa bigay niya?" Napakunot noo siya dito. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Wala naman, apo," sabi ni Mang Roberto habang tumatawa. "Dati pa namin napapansin na palagi kang binibigyan ng binatang yun ng mga paninda niya. Parang hindi ka naman niya binibigyan ng libre kung walang dahilan, hindi ba?" Nagsalita rin si Aling Carmen. "Apo, alam naman namin na matagal ka nang nagugustuhan ni Tiago at gusto ka niyang ligawan. Kaya iniisip namin, binibigyan mo na ba siya ng chance?" Agad na kumunot ang noo ni Feli at tumayo ng mabilis. "Lola, bakit naman ninyo naisip yon?" "Kasi tinanggap mo ng binigay niya. Sa dami ng gustong manligaw sa'yo, ni isa sa kanila ay hindi mo tinanggap ang bigay nila kahit gaano pa kamamahalin ng mga yon." "Hindi po ganun yun. Malabo rin naman pong mangyari yun." Maagap na tanggin niya. "Hindi ako interesado sa kanya. Alam niyo naman po na ang gusto ko ay lalaking financially stable at hindi isang fishball vendor. Wala lang po talaga akong choice kundi tanggapin kasi nakakahiya naman po kanina na tumanggi, lalo na't kaharap namin ang nanay ng student ko." Ngunit hindi natitinag ang mag-asawa. Tumawa si Mang Roberto at hinawakan ng balikat ni Feli. "Apo, hindi mo kailangang ipagkait sa sarili mo ang pagkakataong makilala siya ng maigi. Hindi naman porket fishball vendor lang siya ay hindi na siya karapat-dapat na mahalin. Baka nga sa kanya ka pa makahanap ng tunay na kaligayahan." "Lolo, hindi po magbabago ang nararamdaman at pananaw ko sa kanya," sabi ni Feli. "Si Tiago ay mabait naman po, pero hindi siya yung tipo ng lalaking gusto kong makasama habang buhay." Nagtawanan na mag-asawa bago nagsalita si Aling Carmen. "Sige na nga, apo, hindi na namin ipipilit sa'yo. Pero tandaan mo lang na minsan, ang mga bagay na hindi natin inaasahan o mga tao na hindi natin gusto, ayun pa palang nagbibigay sa atin ng pinakamalaking kasiyahan." Hindi na sumagot pa si Feli. Kumuha na lang siya ng isang piraso ng fishball at kinain ito, habang iniisip ang mga salita ng kanyang lolo at lola. Sa totoo lang, minsan na rin siyang napaisip kung baka mali siya sa paghusga kay Tiago. Ngunit, palagi niyang binabaliwala ang mga yon. Isang araw, kailangan ni Feli na magstay pa ng mas matagal sa paaralan para paghandaan ng mga test papers para sa darating na pagsusulit. Nawala sa isip niya ang weather forecast kanina na sinabing uulan raw.
Nang matapos siya sa gawain, bumuhos na nga ang malakas na ulan. Wala siyang masakyan. Ang mga pampublikong sasakyan ay hindi na dumadaan dahil sa lakas ng ulan. At wala rin siyang ibang matawagan para masundo siya. Ang kaniyang lolo ay matanda na at hindi na kayang mag-drive ng motor na mag-isa. At wala naman siyang ibang kamag-anak na malapit. Paano na ako makakauwi nito? Bulong ni Feli sa sarili. Nakatayo siya sa gilid ng gate at doon na rin sumilong para hindi siya mabasa ng ulan. Baka magkasakit pa ako kung maglakad ako pa uwi sa ganitong panahon. Hindi naman pwede na dito na lang ako magpalipas ng gabi kasi walang kasama sila lola mamayang gabi. Habang siya ay nag-aalala, biglang may narinig siyang tunog ng motor na papalapit. Lumingon siya at nakita niya si Tiago na nakasuot ng kapote. Huminto ito sa tapat niya at binaba ang salamin ng suot na helmet. Miss Feli, ayos ka lang ba? Tanong ni Tiago. Bakit nandito ka pa sa ganitong panahon? Tinapos ko pa kasi mga kailangan para sa pagsusulit ng mga bata. Hindi ko napansin ang panahon sagot ni Feli. Wala akong masakyan at di ko alam kung paano ako makakauwi. Gusto mo bang hatid na lang kita? Sigurado ka ba? Oo naman, ikaw pa ba? Ngumiti si Tiago bago bumaba ng motor at kinuha ang isang extra na kapote mula sa likod ng motor. Hesitant man si Feli, wala na siyang ibang pagpipilian. Tumango na lamang siya at tinanggap ang kapote na ibinigay ni Tiago nang makalapit ito. Sige, salamat. Inalalayan ni Tiago si Feli na sumakay sa likod ng motor. Kinuha ang mga dala niya para ilagay sa box ng motor at hindi mabasa ang ulan. Lalo pa ang mga papelyon. Bago pa sila umalis, sinuotan pa nito si Feli ng helmet para sa kanyang kaligtasan. Huwag masyadong mabilis ang pagdadrive mo ha. Masyadong malakas ang ulan at madulas ang kalsada. Paalala niya dito. Oo naman, iingatan kita kaya huwag kang mag-alala. Sagot nito. Umawa ka na sa akin. Nag-alangan si Feli pero walang choice. Kesa naman mahulog siya. Kaya yumakap na lang siya dito. Sa buong biyahe nila pa uwi, maingat na nagmamaneho si Tiago. Iniwasan nito ang mga lubak sa daan at mga puddle ng tubig. At tinitingnan nito rin paminsan-minsan si Feli sa salamin ng motor para tiyakin na ligtas siya. Habang sila ay naglalakbay, naramdaman ni Feli ang init ng likod ni Tiago at ang lakas ng mga bisig nito na hawak ang manibela. Para bang ito ay isang dingding na protektado siya mula sa lahat ng panganib. Pagdating nila sa bahay ni Feli, agad silang sinalubong ng kanyang lolo at lola na nag-aalala na pala sa kanya. Tiago anak, pasok ka muna sa loob. Anyaya ni Aling Carmen, habang si Mang Roberto naman ay kumuha ng tuwalya para sa ibang apo. Baka magkasakit ka pa kung susugod ka ulit sa ulan. Ngunit tumanggi si Tiago at ngumiti. Hindi na po, Aling Carmen. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pero kailangan ko na rin umuwi para ayusin ang aking tindahan at mga gamit. Baka mamaya po ay mas lumakas pang ulan. Huminga ng malalim si Aling Carmen at tumingin kay Feli. Hindi mo ba pipigilan ang manliligaw mo, apo? Delikado ang daan. Hindi na sumagot pa si Feli. Tumikim lang siya bago tumingin sa binata. Salamat sa paghatid, Tiago. Sabi niya. Walang anuman, Miss Feli. Sagot ni Tiago. Kung kailangan mo pa ng tulong, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Palagi ako nandito para sa'yo. Pagkatapos niyang umalis, tumingin si Feli sa kanyang lolo at lola na ngayon ay nakingisi sa kanya. Lola, Lolo, wag na nga kayong manukso. Alam ko kung anong tumatakbo dyan sa isip niyo ngayon at maling iniisip ninyo. Sabi niya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, dama niya ang bahagyang pag-init ng pisngi niya kahit pa malakas ang buhos ng ulan at malamig din ang simoy ng hangin. Ngunit hindi sila tumigil. Tumawa si Mang Roberto at hinaplos ang kanyang ulo. Apo, hindi mo na kailangang itago sa amin kung nahuhulog ka na sa kanya. Wala namang masama roon kasi mabuting tao naman si Tiago. Nagkamali lang ho kayo dahil kahit kailan ay hindi ho ako magkakagusto sa kanya.
Sagot niya, tsaka nilagpasan na ang mga ito. Hay! Wika ng lola ni Feli. Kahit kailan ay napakatigas talaga ng puso ng apo natin. Umiling din si Mang Roberto. Sana lang ay hindi dumating ang araw na pagsisihan niya to. Sana nga, dahil alam ko masasaktan ng apo natin. Lumipas ang mga araw at sumapit na ang araw ng Valentine's Day. Ang labasang paaralan ay puno na ng mga nagtitinda ng mga bulaklak, tsokolate at mga regalo. Lahat ng mga guro at estudyante masaya at nagbibigyan ng mga regalo. Si Feli naman ay nagtrabaho tulad ng dati. Nagtuturo sa kanyang mga estudyante at nag-aayos ng mga gawain. Ngunit ang siya'y lumabas ang paaralan para umuwi, nakita niya si Tiago na nakatayo sa tabi ng stall. Hawak ang isang malaking bouquet ng mga rosas na pula, ang paboritong bulaklak ni Feli. Nakapalibot din dito ang ilang mga estudyante at magulang na nakangiti at nag-aabang ng reaksyon ni Feli. Miss Feli, tawag ni Tiago na makita ang babae. Lumapit ito sa kanya at inabot ang bulaklak. Para ito sa pinakamaganda at masipag na guro na nakilala ko. Happy Valentine's Day! At ang mga tao sa paligid ay napasigaw ng saya at nagsimulang magpalakpakan. Ang ilan pa nga ay nagsabi ng, "Kilig, tanggapin mo na siya!" Habang pinapanood sila, ngunit si Feli naman ay naiinis at napahiya sa harap ng maraming tao. "Tiago, ano ba to?" Sabi niya na medyo pagalit. "Bakit mo naman kailangan gawin to sa harap ng maraming tao?" Ngunit hindi ito natitinag si Tiago. Patuloy pa rin itong humingiti at hawak ang bulaklak. "Miss Feli, hindi ako nahihiyang sabihin sa buong mundo kung gaano kitang kagusto. Gusto lang naman kitang i-appreciate ngayong araw ng mga puso kaya binigyan kita ng bulaklak. Tiago, tigilan mo na nga ako, hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan kahit kailan." Pabulong na sabi niya na sapat lang para si Tiago lang ang makarinig. Tinalikuran niya ito pero kinuha niya ang bulaklak na bigay nito para naman hindi isipin ng mga tao na ang sama ng ugali niya. Habang siya'y naglalakad, naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid at narinig niya ang kanilang mga usapan. Sa totoo lang, nahihiya siya sa ginawa ni Tiago. Ngunit sa kabilang dako naman, naramdaman din niya ang isang kakaibang kilig sa kanyang puso. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag at ayaw niya ring tanggapin. Pagka-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang lolo at lola na alam na ang nangyayari. Dahil tunay na may pakpakang chismis. Tiyak na ang mga kapitbahay nilang Marites ang unang nagsumbong sa lolo at lola niya. "Apo, narinig namin ang nangyari," sabi ni Aling Carmen. "Yes, walang hiya talagang lalaking yun," naiinis yung sinabi. "Pero tinanggap mo ang bulaklak mula sa kanya?" "Dahil wala po akong choice. Ang dami pong taong nakatingin. Ayoko na kung anong iisipin nila sa akin. Pero nireject ko pa rin po siya kanina. Baka sakaling matauhan na siya at lubayan na ako." Nagpuntong hininga ng malalim ang lola niya. "Aba, hindi mo ba naisip na baka naman mali ka sa pagtanggi sa kanya? Maaaring nasaktan din siya." Huminga ng malalim si Feli at umupo sa isang upuan. Kasalanan niya naman eh. Masyado siyang makulit. Ilang beses ko na bang sinabi sa kanya na tigilan niya na ako, pero ayaw niya naman akong pakinggan. Lumapit si Mang Roberto kay Feli. "Huwag kang mag-aalala. Sigurado kami na malapit na siyang tumigil." "Paano niyo naman po nasabi yan?" tanong niya. "Dahil sigurado kaming unti-unti na siyang napapagod." Natahimik si Feli at tumingin sa bintana ng kanilang bahay. Sa kanyang isip, iniisip niya si Tiago, ang binatang fishball vendor na handang gawin ang lahat para sa kanya. At sa kabila ng kaguluhan, sa kanyang dibdib ngayon, pilit niya pa rin pinaniniwala ang sarili na hindi niya magagawa na gustuhin ang isang kagaya ni Tiago na malayo sa standards niya. Sa kabila nun, hindi pa rin tumitigil si Tiago sa pangarap na makuha ang puso ni Feli. Kahit na paulit-ulit itong tinataboy at sinusungitan ng babae. Araw-araw pa rin itong nag-aabang sa tabi ng paaralan
handang ibigay ang mga paninda ng libre sa kanya. At laging nariyan para tulungan siya kahit sa maliit na paraan. May tiwala kasi si Tiago na mapapalambot din ito ang puso ng dalagang guro. Pero tila ang tiwala niyang yon ay unti-unting sinubok nang dumating ang maging karibal niya sa puso at buhay ni Feli. Dumating sa paaralan ng isang gwapong binata, si Jay Martinez, isang mayamang negosyante at kilala sa kanilang lungsod. Pumunta ito sa paaralan para mag-donate ng mga bagong aklat, upuan at mesa para sa mga estudyante. Habang ito ay naglilibot sa paaralan, nakita ng negosyante si Feli na nagtuturo sa mga bata. Agad itong napatigil at napatitig sa babae at nagustuhan kaagad ito. "Excuse me po, miss?" Tawag ni Jay kay Feli na matapos ang klase ng dalaga. "If it's okay, may I know your name? You caught my attention. You're beautiful. And I really admire how hardworking and caring you are with the children." Namula si Feli sa papuri ng lalaki. "Ako po si Feli Domingo. Maraming salamat po sa inyong donasyon. Malaking tulong po ito sa aming mga estudyante." Ngumiti si Jay ng malaki at inilahad ang kamay. "You have such a beautiful name." "Thank you po. My name is Jay Martinez." "Yes, of course, I already know your name," sagot niya. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ni Jay habang nakatingin sa kanya. At ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga. "I know this may be sudden, but can I ask your number? I want to get to know you more." Napatigil si Feli sa hiling ng lalaki. "Oh, I'm sorry, Mr. Martinez, but I can't give my number, especially since I'm currently at work." Ngunit hindi dito natitinag si Jay. "That's okay. I'm willing to wait until you're ready." At talagang totoo ang sinabi ni Jay dahil sa sumunod na araw, naghintay ito sa tapat ng paaralan para makuha ang numero niya. Hindi na makatanggi si Feli sa binata. Binigyan niya na lang ng kanyang numero ang lalaki bago ito umalis ng paaralan. Habang siya ay naglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang isipin si Jay. Ang lalaking mayaman at maayos na mukhang perpekto para sa kanya. Isang araw, matapos niyang tapusin ang kanyang klase, nagkita sila ni Jay sa labas ng paaralan. Nag-usap sila tungkol sa mga plato ng lalaki para sa paaralan at tungkol sa mga ibang proyekto na pwede nitong itulong. Habang sila ay nag-uusap, nakita nila si Tiago na nagtitinda sa stall malapit doon. Agad na natigilan si Tiago nang makita silang magkasama. Makikita sa mga mata ng binata ang sakit at kalungkutan. Ngunit pinilit pa rin itong ngumiti nang makatingin kay Feli. "Magandang hapon, Miss Feli. Mr. Martinez." Bati nito. Tinanguan lang ni Jay si Tiago at ibinalik na ang atensyon sa pakikipag-usap sa kanya. Si Feli naman, kahit nakikinig sa sinasabi ng kausap, ay hindi pa rin mapigilan at tumingin kay Tiago na nagkukunwaring may ibang pinagkakaabalahan. Pero alam niya na tumitingin din sa kanila paminsan-minsan. Ang swerte naman ni Feli kung ganon. Napakayaman ni Mr. Martinez. Sobrang gwapo pa. Oo nga eh, pero bagay naman sila. Gwapo si Mr. Martinez. Napakaganda naman ni Feli. Sabi ng isa pang guro. Kaya pala ayaw ni Feli kay Tiago kasi si Mr. Martinez ang gusto niya. Hindi ko naman masisisi kasi napakayaman at gwapo naman ni Mr. Martinez. Kahit ako man yun ay yun din ang pipiliin ko. Sa sumunod na mga araw ay lalo pang naging usap-usapan sa kanilang paaralan na siyang araw ay nagugustuhan ni Jay. At syempre, narinig din ni Tiago ang tungkol dito. Sadyang pinili lang nito na magkunwari na walang alam. Ngayong araw nga, sinabi ni Jay na gusto raw nitong i-try ang panindang street food ni Tiago kaya wala siyang choice noong nakiusap si Jay na lumapit sila sa stall ni Tiago. At dahil alam na ni Jay na kilala niya si Tiago, ipinakilala niya ito dito. Ngumiti si Jay at tinalahad ang kamay kay Tiago. Ikaw pala yung kilalang fishbowl vendor dito sa tabi ng paaralan? Naririnig ko mula sa mga bata kanina na
Napakasarap daw ng mga paninda mo. Tinanggap ni Tiago ang kamay ng lalaki at ngumiti. Salamat po, Mr. Martinez. Kung gusto niyo po, pwede ko pong ibigay sa inyo ang aking paninda ng libre. No need to do that, sabi ni Jay. Gusto kong bumili. First time kong kakain ng fishball at mga street food. Nakakahiya naman kung bibigyan mo lang ako. You know, for experience na rin. Hindi alam ni Freddy kung bakit. Ngunit nararamdaman niya ang kaba sa kanyang puso habang kaharap nila ang binata. Akala ni Freddy ay manggugulo si Tiago sa kanila. Ngunit hindi tulad ng inaasahan niya, nanatiling kalmado at tahimik ang binata habang inihahanda nito ang binili ni Jay para sa kanila. Habang sila ay kumakain ng fishball at kikiam, tumatawa si Jay at kinikwento ang mga karanasan kanina sa mga estudyante ni Feli. Si Feli naman ay tumatawa rin at sumasagot sa mga tanong ng lalaki. Ngunit minsan ay sumusulyap siya kay Tiago na tahimik lang na nakatingin sa kanila at hindi nakikisali sa usapan. Ang ibang mga taong naroon sa tabi ng stall ay nakaramdam ng awa para sa binata. Nakikita kasi nila kung gaano ito nasasaktan ngayon. Ngunit hindi nito ay pinapakita sa harap ni Feli, lalo pat alam naman ni Tiago kung hanggang saan lang ito dapat. Matapos silang kumain, tumayo si Jay at binayaran si Tiago ng sobra-sobra. Maraming salamat po, Mr. Martinez, sabi ni Tiago. Pero ibinalik nito ang sobrang bayad. Hindi ko po kailangan ng sobra. Sapat na po ito para sa inyong order. Ngunit tumanggi si Jay at itinulak pabalik ang pera kay Tiago. It's yours. Nagustuhan ko ang paninda mo. So I'm giving it to you. Please, take it. Hindi naman alam ni Tiago kung paano sasagutin. Tumikim na lang ito, tsaka nagpasalamat na lang din dito. Habang sila'y naghahanda ng umuwi, tumingin si Jay kay Feli. Miss Feli, pwede ba kitang ihatid pa uwi? Para hindi ka na mahirapan na mag-commute. At bago pa makasagot si Feli, nagsalita na si Tiago. Miss Feli, pwede rin po ba kitang ihatid pa uwi gamit ang aking motor? Tumingin si Feli sa dalawang lalaki. Sa isang banda ay si Jay na may mamahaling kulay itim na kotse. At sa kabila naman si Tiago na nagmamay-ari ng simpleng motor. Sa huli, napagpasyahan niyang sumama kay Jay. Salamat na lang, Tiago, sabi niya. Sasabay na lang ako kay Mr. Martinez. Hindi nag-react si Tiago. Ngumiti lang ito at tumango. Sige po, Miss Feli. Ingat po kayo pa uwi. Habang sila ay nasa loob ng kotse at paalis na, tumingin si Feli sa likod. At nakita niya si Tiago na nakatayo pa rin sa tabi ng stall. Nakatingin sa kanila hanggang sa mawala na sila sa paningin nito. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang sakit sa kanyang puso. Ngunit binaliwala niya ito at tumingin na lang kay Jay na ngayon ay nagkukwento pa rin. Pagka-uwi ni Feli sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang lolo at lola na nakita silang dumating sakay ng kotse ni Jay. Apo, sino yung lalaking naghatid sa'yo kanina? Tanong ng lola niya. Mukhang mayaman at disente. Si Jay Martinez po yun, lola. Sabi ni Feli habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa sofa. Siya po yung nag-donate ng mga gamit sa paaralan. Inaya po niya ako sumabay pa uwi dahil rush hour na rin po. Nagtinginan na mag-asawa bago tumingin kay Feli. May gusto ba siya sa'yo? Hindi ko po alam eh. Ibahin namin ang tanong. May gusto ka ba sa kanya? Natigilan si Feli at hindi agad nakasagot. Apo, alam natin na matagal nang nagugustuhan ikaw ni Tiago, sabi ni Mang Roberto. Ngayon naman ay may isa pang lalaki na gustong ligawan ka. Kung sakali man, sino sa dalawang pipiliin mo? Lolo, Lola, alam niyo naman po na gusto ko ng isang lalaking financially stable at may magandang kinabukasan. Sabi niya, si Tiago, mabait siyang tao. Pero hindi siya yung tipo ng lalaking gusto kong makasama habang buhay. Si Jay naman po, mayaman, maayos at mukhang perpekto para sa akin. Kaya kung sakali man, pipiliin ko po si Jay.
Huminga ng malalim si Aling Carmen at hinawakan ng kamay ni Feli. Apo, hindi mo ba nararamdaman na baka mali ka sa pagpili mo? Baka naman si Tiago pa rin ang tamang tao para sa'yo. Hindi po, Lola. May diing sabi ni Feli. Nagtawanan ng mag-asawa at tumikim si Mang Roberto. Ay, sige na nga, Apo. Hindi na namin ipipilit sa'yo ang desisyon mo, pero tandaan mo lang, minsan ang mga bagay na akala nating perpekto ay hindi naman pala makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Hindi na sumagot si Feli at nagtungo na lang siya sa kusina nila. Kumuha siya ng tubig at uminom habang iniisip ang mga salita ng kaniyang lolo at lola. Samantala, sa kabilang dako, si Tiago ay nag-iisa sa kanyang maliit na apartment. Inaayos niya ang mga gamit at mga paninda habang iniisip si Feli at ang lalaking kasama ng dalaga kanina. Ramdam ng binata ang sakit at kalungkutan sa dibdib. Ngunit hindi niya ito pinakita sa iba. Alam ni Tiago na hindi siya ang tipo ng lalaking gusto ni Feli. Ngunit hindi siya titigil na magsumikap. Para sa dalaga, kahit na hindi siya mapili ng babae, handa siyang maghintay. Habang pinaniwala ni Feli ang sarili niya na si Jay Martinez ang lalaking para sa kanya, sumusunod ito sa lahat ng kanyang mga standards. Gwapo, mayaman, may sariling mamahaling sasakyan, may lupa at bahay na sariling pag-aari. Samantalang si Tiago, gwapo nga, ngunit simpleng fishball vendor lamang. Palagi niyang sinasabi sa sarili na walang kinabukasan para sa kanila ni Tiago, na mas makakabuti para sa kanya na manatili sa tabi ni Jay. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nakita niya si Tiago na nakatayo malapit sa silid-aralan. Hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak. Halata sa mga bulaklak na hawak ni Tiago na pinag-ipunan nito ng binata. Hindi man ito kasing mamahalin ng mga bulaklak na ibinibigay ni Jay, ngunit makikita ang pagmamahal at pag-aalaga na inilagay nito para mabili ito. Miss Feli, masayang tawag ni Tiago na makita siya. Agad na lumapit ito sa kanya at inilahad ang bulaklak. Para sa'yo, pinag-ipunan ko to para lang mabigyan kita ng magandang bulaklak. Sana magustuhan mo. Ngunit bago niya matanggap ang bulaklak, napansin ni Tiago na may hawak na si Feli ng ibang bouquet, mga sariwang bulaklak na halatang mamahalin. Ang ganda naman ng bulaklak na hawak mo, wika ni Tiago. Bagaman kitang-kita ang lungkot sa mga mata, ngunit pinipilit pa rin ngumiti. Ah, eto? Sabi ni Feli, bahagyang namumula ang pisngi. Galing to kay Jay. Tumango lamang si Tiago at hindi na nagsalita pa. Kahit nahalata namang nasasaktan nito, ibinigay pa rin ito sa kanya ang talang bulaklak. Hindi pa ako makakapagbigay ng mga bulaklak na kasing ganda ng mga binigay niya sa'yo, Miss Feli. Pero sana'y tanggapin mo to. Galing ito sa puso ko para sa'yo. Hindi naman makatanggi si Feli. Tinanggap niya ang bulaklak at nagpasalamat. Pagka-uwi niya sa bahay, diretso siya sa kanyang kwarto at inilagay ang 2 bouquet ng bulaklak sa kanyang mesa. Ang isa ay mula kay Jay, mga mamahaling bulaklak. Ang isa naman ay mula kay Tiago, mga simpleng bulaklak lamang. Tiningnan niya ang 2 bouquet ng matagal. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit tila ba mas na-appreciate niya ang bulaklak na nanggaling kay Tiago. Para bang mas ramdam niya ang paghihirap at pagmamahal na nilagay ng binata para lang mabili ang bulaklak na binigay nito sa kanya. Isang damdaming hindi niya nararamdaman nang natanggap niya ang mga bulaklak mula kay Jay. Bakit ko ba nararamdaman to? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa bulaklak na galing kay Tiago. Dapat ay mas masaya ako sa bulaklak na galing kay Jay. Bakit naman mas naaakit ako sa simpleng bulaklak na ito? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, naghihintay na naman sa kanya si Tiago sa stall nito tulad ng dati. Nang makita nito si Feli na lumalabas ang paaralan, agad itong lumapit sa kanya habang hawak ang plastic cup ng fishball. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Aileen de la Cruz from Caloocan, Hermosilia Fedacan, at Cesar Mayor. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para may shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Miss Feli, gutom ka rin siguro, tama ba? Sabi nito habang nakangiti sa kanya na abot tenga. Bakit hindi ka muna kumain ng fishball bago ka umuwi? Ngunit tumanggi si Feli. Hindi na, lalabas din kasi kami ni Jay. Baka hindi ako makakain ng maayos mamaya kung mabubusog agad ako. Biglang naglaho ang ngiti sa labi ni Tiago. Tumikim ito at tumingin sa kanya nang may kalungkutan sa mga mata. Makikipag-date ka na sa kanya? Marahan na tanong ng binata. Oo, sagot ni Feli. Tumango lamang si Tiago na muling nagtanong pa. Ganun ba? Sana mag-enjoy ka sa date nyo, Miss Feli. Punta ka na lang dito sa akin kung gusto mo ng fishball, ha? Hindi na sumagot si Feli. Ngumiti siya at naglakad na pauwi para maganda para sa date nila. Habang siya ay naglalakad, napatingin ulit siya sa likod at nakita niya si Tiago na nakatayo pa rin sa tabi ng stall. Nakatingin sa kanya. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ng binata. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang mga araw at unti-unting napansin ni Feli na nagbabago ng ugali ni Tiago sa kanya. Tuwing dumadaan siya sa tindahan ng binata, hindi na siya nito tinatawag o binibigyan ng libreng fishball. Parang dinidistansya na rin ni Tiago ang sarili at hindi na siya nito pinapanood o sinusulyapan tulad ng dati. Mula nang sabihin ni Feli kay Tiago na may date siya kay Jay, lalong naging malinaw na iwas na ang binata sa kanya. Hindi na siya nito binibigyan ng pansin at kahit magkasalubong sila sa daan, ibabaling na lang ni Tiago ang tingin sa ibang direksyon. Isang umaga, kinailangan ng paaralan ng tubig para sa mga estudyante. Ang water dispenser sa silid-aralan ni Feli ay naubos na matapos gamitin ng mga bata sa umaga. Dati pa man ay si Tiago na ang kusang loob na naghahatid ng tubig sa kanilang silid. Handang tumulong kahit walang bayad. Ngayong araw, dumating si Tiago na may dalang galon ng tubig. Tipid lang itong bumati kay Feli at sinabi na iligay lang ito sa water dispenser ang dala. Salamat sa paghatid ng tubig. Sabi niya dito. Inaasahan na makikipag-usap ito sa kanya tulad ng dati. Walang anuman. Tipid nito ang sinabi. Sa susunod, hindi naman kailangan na ihatid mo pa ang tubig dito. Hindi naman masama ang ibig niyang sabihin. Ngunit tila ba iba ang pagkakaunawa roon ng binata. Pasensya na. Hindi ko gusto na maging uncomfortable ka sa harap ng mga estudyante mo. Sadyang nakiusap lang sa akin kaninang principal na dalhin ito dito dahil masyado raw mabigat at wala nang ibang makakapagdala. Tahimik lamang si Feli habang pinapanood ang binata. Pagkatapos ilagay ang tubig, tiningnan ni Tiago ang mga bata na ngayon ay nakatingin dito. Mga bata, uminom kayo ng marami pa para hindi kayo mauhaw. Sabi nito nang may ngiti sa labi. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng pinto na hindi man lang binigyang pansin si Feli. Aalis na po ako, Miss Feli. Ingat po kayo. At tuloy-tuloy lang si Tiago sa paglalakad palabas ng silid. Iniwan si Feli na nakatayo pa rin sa tabi ng mesa. Naramdaman ng isang kakaibang kawalan sa kanyang puso. Pagkatapos ng klase ng hapong yon, naghintay si Feli sa labas ng paaralan para sunduin siya ni Jay. Nakita niya si Tiago na nagsimula ng ayusin ng stall para magsara. Inilalagay na nito ang mga kagamitan sa cart.
Nang tumigil ang sasakyan ni Jay sa tapat, napatingin din doon si Tiago. Ngunit agad din itong ibinalik ang tingin sa mga gamit na inaayos at binilisan pa ang pag-aayos. Feli, let's go? Sabi ni Jay habang binubuksan ang pintuan ng mamahaling kotse para sa kanya. Tumango si Feli at tumingin muli sa direksyon ng stall ni Tiago. Nakita niyang binata na tahimik na nag-aayos. Hindi mo lang ito lumingon para tingnan sila. Feli, baka malate tayo sa reservation natin sa restaurant. Dagdag pa ni Jay. Hindi na nagtagal pa si Feli. Sumakay na siya sa kotse ni Jay. Ngunit habang sila'y umaalis, hindi niya maiwasang tingnan sa salamin ng kotse ni Tiago na nakita niyang tumingin na sa kanila. Isang gabi, inaya si Tiago ng mga kaibigan na sina Berting at Carding na mag-inom sa harap ng isang tindahan na malapit lang sa apartment. Habang sila'y nagkakwentuhan, napansin din ng mga kaibigan ng lungkot na nakita nila sa mukha ng binata. Tiago, ayos ka lang ba? Tanong ni Berting habang tinatagayan ng alak ang baso ni Tiago. Ayos lang ho. Tipid na sagot naman ni Tiago. Kinuha niya ang baso at nilagok ang laman nito. Pansin lang namin, simula nang magkaroon si Feli ng bagong manliligaw, iniiwasan mo na siya. Gusto mo pa ba talagang manligaw sa kanya o tapos ng lahat para sa'yo? Umiling si Tiago at muling uminom. Hindi naman po nawawalang nararamdaman ko para sa kanya. Tapat na sagot niya sa tanong na hindi naman na kailangang pag-isipan ng kasagutan. Dumidistansya lang po ako. Bakit naman? Alam ko lang na kailangan kong umiwas para hindi maging awkward para sa kanila ni Jay. Kitang-kita naman natin masaya sila kapag magkasama. At obvious naman na gusto nilang isa't isa. Kaya ayoko na ng makigulo. Ay hindi ka naman siguradong masaya siya sa lalaking yon, pare. Sabi ni Carding. Saka, kung talagang gusto mo si Feli, hindi ka dapat basta-bastang sumuko. Hindi ka dapat papayag na makuha siya ng ibang lalaki. Tumikim si Tiago at tumingin sa ibang direksyon. Alam ko naman po yun. Pero, ano naman ang magagawa ko? Wala akong kalaban-laban doon sa bago niyang manliligaw. Si Jay, mayaman, disente, at lahat ng kailangan ni Feli ay kaya niyang ibigay. Habang heto lang ako, isang simpleng fishball vendor lang na hindi alam kung kailan makakapag-ipon ng sapat para mabigyan siya ng magandang buhay. Kung sakaling gusto niya si Jay, bakit po ako pipigil? Mas mabuting i-distansya ko na lang ang sarili ko para hindi na ako masaktan pa. At para na rin hindi na sila maabala. Nagkatinginan ng dalawang kaibigan ni Tiago at hindi na nagsalita pa. Alam nilang matigas ang loob ng kanilang kaibigan pag naisipan na ito ng isang bagay. Basta tandaan mo lang pare, nandito lang kami para sa'yo, kahit na anong mangyari. Sabi na lamang ni Berting. Samantalang, pagka-uwi ni Feli sa bahay ng gabing yon, nakita niya ang kanyang lolo't lola na naghihintay sa kanya sa sala. Apo, kamusta ang date niyo ni Jay? Umupo si Feli. Ayos lang naman po. Nag-enjoy ka ba? Tumangulang siya. Oh, bakit parang ang lungkot mo? May iniisip lang po ako. Si Tiago ba? Gulat siyang tumingin sa kanila. Po? Ang iniisip mo, si Tiago ba yun? Hindi agad siya nakasagot. At mukhang nababasa na naman ng mga ito nasa isip niya. Tumikim si Mang Roberto at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Apo, naririnig ko yung mga usap-usapan ng mga tao sa palengke kanina. Sinabi nila na titigilan na raw ni Tiago ang panliligaw sa iyo. Iniiwasan na rin daw kanya ng tuluyan. Mabuti naman po akong ganun. Marahan niyang sabi. Sinubukan ng itago ang emosyon sa kanyang muka. Para naman hindi na siya magsayang pa ng oras sa akin. At para naman makafocus na siya sa ibang babae na mas karapat-dapat sa kanya. Pero ayos ka lang ba na iyon ang ginawa niya? Nasa wakas ay tinitigilan ka na niya. Paninigurado naman ang lola niya. Oo naman la. Masaya nga po ako eh. Matagal ko na rin hiniling na mangyari yun.
Ngunit kahit na ganoon ang kanyang sinasabi, naramdaman niya ang isang bigat at paninikip sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa totoo lang, hindi niya alam bakit nararamdaman niya yon. Ngunit alam niya lang na parang may isang mahalagang bagay na mawawala sa kanyang buhay pag tuluyang tumigil si Tiago sa pagtingin sa kanya. Huminga ng malalim si Aling Carmen at hinawakan ng kamay ni Feli. Apo, alam namin na mahirap para sa iyo ang sitwasyong to, sabi nito. Pero tandaan mo tong sasabihin ko. Minsan, ang mga bagay na akala nating tama para sa atin ay hindi naman pala talaga nararapat sa atin dahil ang mga bagay na para talaga sa atin ay pilit nating pinagtatabuyan. Baka sa huli mapagtanto mong hindi mo kayang mawala ang taong tunay na nagmamahal sa'yo nang walang kapalit. Tumikim si Feli at hindi na sumagot pa. Nagpaalam na lang siya sa mga ito na aakyat na sa kanyang silid. Sa kanyang isip, alam niya na dapat si Jay ang pipiliin niya. Lalo na't vocal naman si Jay sa pagtingin nito sa kanya. Ngunit bakit ba parang lalong lumalakas ang damdaming umaakit sa kanya patungo kay Tiago? Patuloy pa rin ang pag-iwas si Tiago kay Feli sa lumipas sa mga araw. Sa tuwing nakikita niya ang binata na umalis nang hindi man lang tumitingin sa kanya, nararamdaman niya ang isang matinding kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. May bahagi sa kanya na nangungulila sa mga panahong ang buong atensyon ni Tiago ay nasa kanya lamang. Tuwing binibigyan siya nito ng libreng fishball, tuwing sinusundo siya tuwing umuulan, at tuwing binibigyan siya ng mga simpleng bulaklak na pinag-ipunan. Kahit na umamin na sa kanya si Jay na tunay na siya nitong gusto, hindi niya magawang maging masaya tulad ng inaasahan niya. Parang may isang puwang sa kanyang puso na hindi mapupunan ni Jay at si Tiago lamang ang may kayang punan niyon. Ilang linggo matapos ang pag-uusap nila ni Jay, dumating sa paaralan ng isang bagong guro para sa kindergarten. Si Giselle, isang napakagandang babae na may mapang-akit na ngiti at sweet na boses. Katulad ni Feli, ito rin ay guro sa kindergarten. Para naman sa kabilang section, agad ito naging usap-usapan sa buong paaralan dahil sa kagandahan at mabuting ugali. Makalipas ang ilang araw, narinig ni Feli ang mga co-teacher niya nag-uusap habang sila'y kumakain sa kantin ng kanilang paaralan. Hindi ba't napakaganda naman ang bagong guro nating si Giselle? Sabi ni Miss Linda. At alam mo ba ang mukhang malapit na sila ni Tiago? Yung fishball vendor sa labas? Talaga? Tanong ni Miss Elena. Paano naman sila naging close ang ganong kabilis? Di ko nga rin alam pero mukhang close talaga sila sa isa't isa. Paano mo naman nasabi? Tanong ng isa pa. Kasi naman wala pa ngang isang linggo si Giselle dito, palagi na silang magkausap sa labas. Sabi pa ni Miss Linda. Minsan pa nga nakita ko silang nagtatawanan habang si Giselle ay kumakain ng fishball. Mukhang talagang close na nga sila ngayon. Nakakatuwa kasi ang daming mga nagsasabi na bagay raw sila sa isa't isa. Hindi naman agad naniwala si Feli sa narinig. Paano naman kasi magiging close agad sina Tiago at ang bagong guro? Sila nga hindi pa rin ka-close si Giselle na feeling niya ay sobrang distant sa kanila. Mahiyain kasi si Giselle kaya hindi siya naniniwala na ka-close agad ito si Tiago. Ngunit ang kanyang pagdududa ay nawala nang pauwi na siya ng hapon na yon. Paglabas niya ng paaralan, nakita niya si Giselle na nakaupo sa tabi ng stall ni Tiago. Hawak ang isang baso ng fishball habang masayang nagkukwentuhan sa binata. Makikita niya kung paanong tumatawa si Tiago. Isang ngiting hindi niya na nakita mula nang magsimula itong umiwas sa kanya. At lalong nanikip ang dibdib ni Feli nang makita niyang sinubuan ni Giselle ng fishball si Tiago na walang alinlangan namang tinanggap ito at ngumiti pa sa babae. Para bang biglang tumigil ang mundo niya sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang isang kakaibang sakit sa kanyang puso. Parang may isang bagay na mahalaga sa kanya na unti-unting mawawala. Nang mapansin ni Tiago na nakatingin siya sa kanila, hindi man lang ito nagulat o naiilang.
Tumingin lamang ito sa kanya ng maikling segundo bago ibaling muli ang tingin kay Giselle na ngayon ay patuloy pa rin sa pagkukwento. Wala ni isang kilos o ekspresyon sa mukha ng binata na nagpapahiwatig na may epekto pa rin siya dito. Tila ba tuluyan na itong nawala ng pakaalam sa kanya. Mabilis na tumalikod si Feli at naglakad pa uwi. Hindi na niya napansin kung sinundan pa siya ng tingin ni Tiago. Ang mga hakbang niya ay mabilis at walang tigil. Parang gustong takasan ng mga nakita niya. Pagka-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang lolo't lola na napansin naman ang lungkot sa kanyang mukha. "Apo, okay ka lang ba?" Tanong ni Aling Carmen na may pag-aalala. "Parang nalulungkot naman yata ikaw ng husto. May nangyari ba sa iyo sa paaralan?" Umiling si Feli at tumingin sa kanyang lola nang may pilit ng ngiti. "Wala po, Lola. Nakakapagod lang po siguro sa eskwelahan. Ang dami po kasing gawain at may bagong mga estudyante pa po kaming kailangang alalayan." Ngunit alam ng mag-asawa na hindi iyon ang totoo. Nakita nila mga luha na nagbabadyang tumulo sa mga mata ni Feli at ang paraan ng kanyang paghintay na parang pinipigilan ng sarili na umiyak. "Huwag ka na magsinungaling sa amin, Apo," sabi ni Mang Roberto. "Alam namin na may ibang dahilan kung bakit ka nalulungkot. Hindi mo na kailangan na itago sa amin kung ano man iyon." Ngunit hindi kayang sabihin ni Feli ang totoo. Hindi niya kayang aminin na ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan ay ang nakita niyang masaya si Tiago kasama ang ibang babae. Baka isipin pa ng kanyang lolo't lola na tanga siya dahil ngayon pa lang siya nagsisisi sa mga desisyon niya. "Okay lang po talaga ako, Lolo," sabi niya. "Kailangan ko na lang pong magpahinga para gumaan ang pakiramdam ko." Tumango na lang ang mag-asawa at hindi na nagtanong pa. Inalalayan nila si Feli papunta sa kanyang kwarto at iniwan na lamang itong mag-isa para magpahinga. Pagkatapos silang umalis, tumayo si Feli at lumapit sa bintana ng kanyang kwarto. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw ng kalye na kumikislap. Habang iniisip si Tiago at ang babae na kasama nito kanina, sa kanyang puso, alam niya na hindi niya na kayang itago ang nararamdaman. Ngunit, paano niya ito aaminin? Kung sa una pa lang ay siya mismong tumalikod sa pag-ibig na ibinigay sa kanya ng binata. Nang mapagtanto ni Feli ang tunay niyang nararamdaman para kay Tiago, buo na rin ang pasya niya na i-reject si Jay para hindi na ito umasa sa kanya. Lalo lang naging malapit ang relasyon ni Tiago at Giselle. Araw-araw na lang ay makikita si Giselle sa tindahan ni Tiago. Nagkukwentuhan at nagtatawanan ng parang matagal ng magkaibigan. Sa bawat sandali nakikita niya ang dalawa na masayang magkasama, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang may isang bahagi ng kanyang buhay na unti-unting mawawala. Isang umaga, napansin ni Feli na hindi pumasok si Giselle sa klase nito. Nang tanungin niya ang co-teacher tungkol dito, sinabi nila na may emergency raw ang bagong guro at hindi makakapasok ngayong araw. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa labas ng paaralan para umuwi. Ngunit napansin niya na sarado ang stall ni Tiago. Hindi ito nagbenta ngayong araw. Ang weird naman. Bulong ni Miss Linda na makasabay ito kay Feli palabas. First time kong makita hindi nagbenta si Tiago dito. Kahit weekend naman ay nandito siya para magtinda. Baka naman kasama niya si Giselle ngayon. Baka nag-date sila o di kaya lumabas para gumala. Ang mga salita ni Miss Linda ay parang kutsilyo na tumagos sa puso ni Feli. Naramdaman niya ang isang matinding paninibugho na hindi niya magawang itago o ipaliwanag kahit sa sarili. Gusto niyang sabihin na wala siyang pakialam, ngunit hindi niya mapigilan ang damdaming gustong malaman kung nasaan nga ba si Tiago at kung ano ang dahilan ng kaniyang kawalan. Pagkatapos ng klaseng panghapon, hindi na dumiretso si Feli pa uwi. Nakatayo lang siya sa tabi ng stall ni Tiago na ngayon ay tahimik at sarado na lamang. Habang siya nakatitig sa mga cart ng binata, lumapit sa kanya si Berting, isa sa mga kaibigan ni Tiago na dati niyang kakilala. Miss Feli, hinahanap mo ba si Tiago? Tanong ni Berting. Agad namang umiling si Feli at sinubukang umiti. Hindi po.
Ngunit alam ni Berting na hindi iyon totoo. Hindi siya nagbenta ngayon dahil may sakit po siya, Miss Feli. Tinatangkraso ho siya ngayon. Sobrang hina nga po niya ngayon at halos hindi na siya makatayo. Napatigil si Feli sa narinig. Parang biglang bumagal ang mundo niya habang iniisip ang kalagayan ni Tiago. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang matinding pag-aalala na hindi niya mapigilan. Sa halip na umuwi, dumiretso siya sa pinakamalapit na pharmacy para bumili ng mga gamot para sa lagnat at ubo, pati na rin ng mga pagkain na madaling matunaw. Pagkatapos bumili, dumiretso siya sa apartment ni Tiago na matagal niya nang alam. Nakita niyang maliit na apartment na nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Humakbang siya, papasok at kumatok ng 3 beses sa pintuan ng kwarto ng binata. Inakala niyang si Tiago magbubukas ng pinto, ngunit nagulat siya nang makita si Giselle na nakasuot ng simpleng damit at may cold compress sa kamay. Nagulat din ang babae nang makita siya. "Teacher Feli, ano pong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Giselle nang may pagtataka. Tumingin ito sa plastic na hawak ni Feli na puno ng gamot at pagkain. "Para po ba yan kay Tiago?" Naiilang man si Feli, tumango na lang siya at inabot ang plastic kay Giselle. "Oo, narinig kong may sakit siya kaya napagpasyahan kong bumili ng mga gamot at pagkain para sa kanya." "Ah, ganun ho ba? Pasok ko kayo sa loob." Anyaya ni Giselle. Binubuksan pa ang pintuan para sa kanya. Medyo bumaba naman po ang lagnat niya matapos ko siyang mapainom ng gamot kanina. Sigurado ako na matutuwa siya kapag nakita ka niya. Ngunit umiling si Feli at nagpaumanhin. Hindi na ako papasok. Dumaan lang talaga ako para ibigay yung gamot. Sabihin mo na lang sa kanya na magpahinga siya ng mabuti at uminom ng gamot. Bago pa makasagot si Giselle, narinig nila ang boses ni Tiago mula sa loob ng kwarto. "Sino yan, Jess?" Tumingin si Giselle kay Feli bago sumagot. "Si Teacher Feli, dumaan siya para dalhan ka ng gamot." Narinig ni Feli ang paggalaw ni Tiago sa loob. Parang sinubukan na bumangon. Ngunit bago pa ito makalabas, mabilis nang tumalikod si Feli at naglakad palabas ng apartment. Hindi niya kayang harapin ang binata ngayong ganitong sitwasyon, lalo na't kasama nito ang ibang babae na tila mas karapat-dapat sa binata. Pakiramdam niya ay huli na nang ma-realize ni Feli na nagugustuhan niya rin pala si Tiago. Sa kabila ng katotohanan na sobrang layo nito sa standard niya noon, na ang gusto niya sa isang lalaki mayaman, maganda ang trabaho. Ngayon lang niya napagtanto na hindi pala mahalaga kung ano ang trabaho o kung gaanong karaming pera ang isang tao. Ang tunay na mahalaga ay meron itong mabuting puso at handang ibigay ang lahat para sa taong minamahal. Isang araw, inaya siya ni Jay na kumain sa labas. Habang sila'y kumakain, tumikim si Jay at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. "Miss Feli, alam kong hindi ako dapat magtanong ng ganito. Pero gusto kong malaman, may pag-asa pa ba ako sa inyo?" Tumingin si Feli sa binata at may respeto at katapatan. "Jay, mabuting tao ka at sobrang bait mo sa akin. Pero hindi ko maibibigay sa'yo ang damdaming hinihiling mo. May iba na ako nagugustuhan at hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo." Tumungo si Jay at ngumiti ng maunawain. "Thank you for being honest, Feli. Naiintindihan ko naman at simula pa lang alam ko na rin kung anong magiging sagot mo. Umasa lang dun talaga ako. Ayos na rin sa akin na magkaibigan lang tayo." Nagpasalamat si Feli sa pag-unawa ni Jay. Ngunit kahit na ganito, hindi mawawala sa isip niya ang pag-aalala para kay Tiago. Lalo na napapansin niyang lalong naging malapit ang binata kay Giselle. Isang araw, habang sila ni Giselle ay nasa faculty pagkatapos ng klase, biglang tinanong siya ng bagong guro. "Miss Feli, pwede ba kitang tanungin sa isang bagay?" Tanong ni Giselle nang may mabait na ngiti sa mga labi. "Ano pong tingin niyo kay Tiago?" Tumikim si Feli bago sumagot. Si Tiago? Mabuting tao siya," sagot niya. "Mabait at masipag.
at handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Ngumiti naman si Giselle at tumango. I know, right? Sobrang gwapo pa niya. Tapos sobrang bait at masipag. Kung sino mang mapapangasawa niya, ay sigurado siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Natahimik na lamang si Feli at tinignan si Giselle. Napagtanto niya, nakarapat dapat nga si Tiago sa isang babae na kagaya ni Giselle. Isang taong agad na nakita at na-appreciate ang tunay na halaga ng binata. Lalo siyang naging malungkot. Naramdaman na parang talagang huli na ang lahat para sa kanila ni Tiago. Pagka-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang lola na nakita ang lungkot sa kanyang mukha. Apo, alam kong alam mo na kung ano ang tamang gawin. Sabi ni Aling Carmen. Sabi ko naman sa'yo noon, piliin mo kung anong magpapasaya sa'yo, hindi yung kung anong sa tingin mong tama. Tumikim si Feli at tumango. Ngunit alam niyang baka huli na siya para mabigay pa ang damdaming nararamdaman niya para kay Tiago. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap ni Giselle, narinig ni Feli mula sa isang kaibigan na dinala sa ospital si Tiago dahil sa isang aksidente. Habang nagmamaneho pa uwi, ang binata ay sumalpok daw ang motor nito. Agad itong dinala sa pinakamalapit na ospital at hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakalabas. Walang pagdadalawang isip na tumungo si Feli sa ospital kung saan dinala si Tiago matapos ang malaman. Habang naglalakad siya patungo sa kwarto ng binata, naramdaman niya ang kaba at pag-aalala. Naroon din ang takot dahil ay baka huli na siya. Nakita niya si Giselle na nakatayo sa labas ng kwarto. Ang mga mata ay namamaga pa mula sa pag-iyak. Miss Feli, I'm glad you're here. Sabi ni Giselle nang makita siya. Nasaan si Tiago? Ayos lang ba siya? Tanong niya. Gising pa at nagpapahinga na siya but I'm still worried. Binigyan siya ni Giselle ng pagkakataong pumasok sa kwarto. Nakita niya si Tiago na nakahiga sa kama. Agad na tumulo ang mga luha ni Feli nang makita ang kalagayan ng binata. Tiago, bulong niya at lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng binata. Naramdaman naman ni Tiago ang kamay na hawak siya at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Na makita nito si Feli, nagulat ito. Miss Feli, bakit ka narito? Hindi na kayang pigilan ni Feli yung mga luha. Humingi siya ng tawad sa binata at inamin ang lahat ng nararamdaman niya. Tiago, pasensya ka na kung ngayon lang ako nagsabi. Pasensya na kung kailangan ko pang umabot sa punto na kailangan mo maaksidente bago ko mapagtanto kung gaano ako katakot na mawala ka. Sabi niya sa pagitan ng pagkikbi. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nagugustuhan kita. Masigit pa sa kung ano mang kaya kong ipaliwanag. Sa una iniisip ko na kailangan ko ng isang lalaking mayaman at maayos pero ngayon ko lang napagtanto na ikaw lang kailangan ko. Ikaw lang makakapagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Nabigla si Tiago pero hinawakan pa rin pabalik ang kamay ni Feli. Miss Feli, hindi ako makapaniwala na naririnig ko ito mula sa iyo. Sabi nito. Matagal na kitang minamahal. Kahit na alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ako tumigil dahil alam kong darating ang araw na mauunawaan mo ako. Niyakap ni Feli si Tiago ng mahigpit. Hindi na iniisip pa kung sino ang naroroon. Sa sandaling iyon, alam niya na huli man o hindi na niya hahayaan na mawala pa ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya nang walang kapalit. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na ng ospital si Tiago. Masaya ito nang malaman na naramdaman din ni Feli ang parehong damdamin. Matagal na nitong inaasam na marinig ang mga salitang iyon mula sa babaeng pinakamamahal. At sa wakas ay nangyari na nga iyon. Nabawi agad ang lakas ni Tiago dahil alagang-alaga rin ito ni Feli. At muling nagbukas ang stall sa tabi ng paaralan. Araw-araw na naman ay nakikita ni Feling binata na masayang nagtitinda. At tuwing uwian ay laging nag-aabang ito para makausap siya. Para bang naging maayos na ang lahat. Para bang huliman, natagpuan na nila ang isa't isa.
Ngunit isang linggo matapos itong gumaling, nakiusap sa kanya si Tiago na kung pwede ba silang makapag-usap. Feli, may sasabihin ako sa'yo. Simula ni Tiago at hawak ang kamay ni Feli. Kailangan kong umalis. Kailangan kong bumalik sa tunay kong buhay. Sa pamilya ko na matagal ko nang hindi nakikita. Napatigil si Feli sa sinabi ng binata. Ha? Bakit naman kailangan mo umalis, Tiago? Ngayon pa nga lang tayo nagsisimula. Hindi ako mawawala ng tuluyan, mahal. Sabi ni Tiago at hinalikan ng kamay ni Feli. Babalik ako. Ipinapangako ko sa'yo, babalik ako. May mga bagay lang akong kailangang ayusin. Mga responsibilidad na kailangang tanggapin. Matapos kong takasan ng ilang taon. Huwag ka matakot. Hindi kita iiwan ng walang dahilan. Wala namang ibang pagpipilian si Feli, kundi ang payagan nitong umalis. Niyakap niya si Tiago ng mahigpit bago umalis. Hindi alam kung kailan pa niya makikitang muli ang lalaking minamahal. Lumipas ang 3 linggo mula nang umalis si Tiago. Kasabay ng pag-alis nito ay nagpaalam din at nag-resign sa trabaho si Giselle. Agad na naging usap-usapan nito sa buong paaralan. Ang mga co-teacher ni Feli, lahat ay nag-assume na siguro nga nagtana ng dalawa. Kaya bigla silang umalis nang walang paalam. Hindi ba't sobrang biglaan lang? Sabi ni Miss Linda nang makasabay si Feli sa kantin. Isang araw lang ay wala na silang dalawa. Siguradong nagtanan talaga sila. Hindi nga sila nagpaalam sa sino man. Hindi naman sumagot si Feli. Alam niyang mali ang mga akala ng kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang totoo. Naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang puso tuwing naaalala niya si Tiago. Hindi niya alam kung totoo bang babalik ito o kung baka hindi na nga niya ito makikita pa. Isang hapon, habang siya'y nagluluto sa kusina kasama ang kanyang lolo at lola, biglang pumutok ang ingay mula sa telebisyon sa sala. Lola, ano po bang nangyayari? Tanong ni Feli na mapansin ang paglakas ng boses ng reporter. Lumapit si Aling Carmen sa telebisyon at tiningnan ng mabuti. Pagkatapos ay biglang napahawak sa bibig. Feli, apo, halika rito. Tingnan mo ito. Tumakbo si Feli patungong sala at nakita ang isang balita na ipinapakita sa telebisyon. Nasa screen ang litrato ni Tiago at Giselle. Ngunit ibang-iba ang itsura ng binata. Nakasuot ito ng mamahaling suit at nakangiti ng may kumpiyansa. Sa ibaba ng larawan ay nakasulat, Marcellus Racini, the youngest billionaire in the world, revealed to be Tiago Madrigal all along. After many years of concealing his true identity, Marcellus Racini has finally been introduced to the public. He is the son of the renowned business tycoon and one of the wealthiest individuals in the world, now recognized as the youngest billionaire globally. For years, Marcellus chose to live a life far removed from luxury and privilege. Under the alias of Tiago Madrigal, he lived humbly as a simple fishball vendor, deliberately immersing himself in ordinary life to experience the real world firsthand. Through this journey, he sought to learn values, struggles, and lessons that money could never teach him. Standing beside him during his public revelation was his sister, Giselle Racini, who had secretly worked as a teacher in the same school. Her role was not only to stay close to her brother but also to protect him and ensure his safety while he lived among ordinary people. Sobrang gulat na gulat si Feli at ang kanyang lolo at lola sa kanilang nalaman. Hindi nila akalain na ang simpleng fishball vendor na si Tiago ay isa palang bilyonaryo na nagtago lamang ng tunay na pagkatao para mabuhay ng normal. Ang ganda ng kwento nila, apo, sabi ni Mang Roberto. Sinabi niya na gusto niyang maranasan ang buhay ng mga karaniwang tao. Gusto niyang matuto kung paanong magsumikap at pahalagahan ang bawat piso na kikitain. Kaya naman siya nagtrabaho bilang fishball vendor at inutusan pa niya ang kanyang kapatid na si Giselle na magtrabaho sa paaralan.
Tumingin si Feli sa telebisyon habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit laging private ang buhay ni Tiago, kung bakit hindi ito sinasabi ang tungkol sa pamilya, at kung bakit biglang umalis ito. Patuloy naman sa pagbagsak ang kanyang mga luha, lalo na nung nakita sa TV si Tiago at ini-interview ng maraming reporters. At sunod-sunod pa ang pag-flash ng camera. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga taong nakilala ko noong ako ay Tiago Madrigal, ang mga pinakamahalaga sa akin. Those years I've shared with them shaped me, grounded me, and taught me truths I could never have learned behind wealth and privilege. Most especially, there is one woman who changed my life forever. Feli Domingo. She stood by me when I had nothing to offer but honesty and effort. She believed in me when I was only Tiago, not a Racini. I promised her that I would return. And today, now that I am ready to face my responsibilities as a Racini, I make that promise again before everyone. I will not abandon her. I will come back for her, not as a billionaire seeking admiration, but as a man returning to the woman who truly loved me not for my wealth, but for who I am as a person. Niyakap ni Feli ang kanyang lolo at lola ng mahigpit habang nararamdaman ng saya at kaba sa kanyang puso. Ngayon na alam niya na ang lahat, hindi na siya matatakot pa. Alam niyang babalik si Tiago at handa na siyang harapin ang tunay na buhay na hinihintay nilang dalawa. Tinupad nga ni Tiago ang kanyang pangako. Makalipas ang 2 buwan mula nang umalis, bumalik ito sa kanilang bayan. Hindi na ito ang dating simpleng fishbowl vendor na si Tiago Madrigal na kilala ng lahat. Ito ngayon si Marcellus Racini, ang kilalang bilyonaryo na ngayon ay handang harapin ang mga responsibilidad na ilang taon din itong tinakasan at handa nang i-pursue ang babaeng minamahal. Agad itong naging instant celebrity sa kanilang barangay nung bumalik ito agad. Agad din pinagkaguluhan ng mga kapitbahay. Marcellus o Tiago, kung mas komportable ka sa pangalang yun, sabi ni Mang Ricardo, ang lolo ni Feli. Naroon at nakikinig din ang mga naging kaibigan ni Tiago. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga kami makapaniwala sa aming mga nalaman. Hindi namin lubos akalain na si Tiago at ang bilyonaryong si Marcellus ay iisa. Bakit mo kailangan na itago sa amin na ikaw pala isang bilyonaryo? Bakit mo pinili na mamuhay bilang isang fishbowl vendor? Pasensya na po sa inyong lahat kung hindi ko kayo sinabihan ng totoo. Paumanhin niya sa mga ito. May mga mahahalagang dahilan kung bakit ako nagtago ng aking tunay na pagkakakilanlan. Noong mga panahong yon, kailangan kong malaman kung paano mabuhay ng walang tulong at yaman ng aming pamilya. May mga kinailangan akong patunayan sa aking sarili, sa aking pamilya, at lalo na sa mga taong nakapalibot sa akin noon. Gusto kong matuto kung paano magsumikap, kung paanong pahalagahan ang bawat bagay na makakamit ko sa sarili kong sikap. Gusto ko rin makilala ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, hindi lamang dahil sa aking yaman, kundi dahil sa kung sino ako bilang isang tao. Sinabi rin niyang nagpasya siyang maging pribado dahil sa mga banta sa kanilang pamilya noon at kailangan niyang protektahan ang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana po ay maunawaan ninyo ako. Dagdag pa niya. Hindi ko sinasadya na magsinungaling sa inyo. Gusto ko lang pong mabuhay ng normal na buhay at makilala ang tunay na mga tao. Pagkatapos niyang kausapin ang mga tao, hinarap niya naman si Feli na agad ng mga matay punong-puno ng kasiyahan nang makita siya. Feli, tawag niya sa pinakamamahal na ilang buwan niya ring hindi nakita dahil sa mga bagay na kinailangan niyang ayusin. Agad naman na lumapit si Feli sa kanya at tumingin sa kanyang mga mata. Puno ng pangungulila at kasiyahan ang mga mata nito. Niyakap siya nito ng mahigpit sabay sabing, "Masaya ako nagbalik ka. Araw-araw ako naghihintay sa'yo."
I've missed you so much, Feli. Sabi ni Tiago sabay halik sa noo nito. I'm sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Namiss din kita. Sobra. Tumingala sa kanya ang dalaga. Akala ko hindi mo na ako babalikan dito. Bakit naman hindi? Nangako akong babalikan kita, hindi ba? Ihaharap pa kita sa altar eh. Maluha-luha nang umiti si Feli. Thank you for coming back. Thank you for waiting. Sabi naman ni Tiago sabay halik ulit sa noon nito. Humingi ulit ang tawad si Tiago kay Feli at sa lolo at lola nito dahil nilihim nito ang tunay na pagkatao sa kanina at syempre ay nauunawaan naman nila ang dahilan niya matapos ang marinig ang kanyang paliwanag. Naiintindihan ko kung bakit mo tinago sa akin ang totoo. Naiintindihan ko na may mga dahilan ka at hindi mo sinasadyang magsinungaling. Sabi ni Feli na pinagpasalamat naman ni Tiago. Hinawakan niya ang kamay ni Feli. Hindi ko kayang baliwalain ang mga katotohanan to, Feli. Habang nasa malayo ako at ginagampanan ng tungkulin na iniwan ko noon, ay ikaw lang nasa isip ko. At hindi ko kayang malayo ulit sa'yo. Gusto ko na lagi nang tayong magkasama. Sinasabi ko sa'yo ngayon ng buong katapatan. Minahal kita noong ako ay isa pang simpleng fishball vendor. At minahal pa rin kita ngayon na alam ko na kung sino ako. Ang yaman ko ay hindi makakapagbago ng kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng minahal ko noong una pa lang kitang makilala. Tumulo ang mga luha ni Feli sa kanyang mga pisngi habang nakikinig sa mga salita ni Tiago. Ikaw rin? Ang lalaking minamahal ko, Tiago. Sabi nito. Minahal kita bago ko pa man malaman na ikaw pala isang bilyonaryo. Minahal kita dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong meron ka. Kinuha ni Tiago mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at binunyag ang isang singsing na gawa sa diamante at ginto. Feli, ani at tumingin sa dalaga ng may pagmamahal at pag-asa. Ikaw ang babaeng nagbago ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsikap at kung bakit gusto kong mabuhay ng may kabuluhan. Gusto kong makasama ka habang buhay. Handa ka bang maging aking nobya? At sa huli aking asawa? Nang hindi na makapagsalita si Feli dahil sa kaligayahan, tumango na lamang ito nang paulit-ulit at yumakap sa binata ng mahigpit. Oo, Tiago. Handa ako makasama ka habang buhay. Isinuot ni Tiago ang promise ring sa daliri ni Feli, habang ang kanilang lolo at lola naman ay nakatayo sa tabi. Ngumingiti at pinapanood sila ng may pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam nilang tumagal na. Matagpuan na nila ang isa't isa. At handa na silang harapin ang mga bagong pagsubok at kasiyahan na naghihintay sa kanila bilang magkasama. Masaya si Feli dahil tanggap na tanggap siya ng pamilya ni Marcellus sa kabila ng malaking agwat ng estado nila sa buhay. Gustong-gusto nga rin siya ng kapatid nito kahit pa alam nito ang naging past nila. Ayon kasi kay Giselle, simula pa lang ay alam naman nito ang tungkol sa kanya dahil lagi raw yung nasasabi ni Tiago. At alam din ni Giselle ang totoo na gusto niya rin si Tiago noon pa. Sadyang di niya lang talaga agad na inamin sa kanyang sarili. Nagkasundo rin ang kanilang pamilya dahil ang pamilyang Rashini ay hindi naman matapobre at mataas nga raw ang respeto nila sa mga guro. Sa lumipas ng mga buwan at taon, mas naging abala si Tiago sa paghawak sa kumpanya, mga board meeting, international deals, at expansion plans. Ngunit kahit pag-aanong magkabigat ang responsibilidad ni Tiago sa pagiging CEO ng malaking kumpanya, hindi nagbago ang isang bagay. Lagi itong umuuwi kay Feli. Hindi late night meetings ang inuuna, kundi ang hapunan nilang magkasama. Ang simpleng kwentuhan bago matulog, kaya kahit na pareho silang abala sa kani-kanilang mga tungkulin, hindi naman nila maramdaman na mas inuuna nila ang isang bagay kesa sa isa't isa. At kahit busy ka, minsang sabi ni Feli habang inaayos ang kurbata ng nobyo at mapapangasawa na rin, hindi mo ako pinabayaan.
And I'm so thankful for that. Hindi ko kailanman gagawin na pabayaan ka. Sagot ni Tiago. Kahit patambakan ako ng sandamakmak na trabaho ng assistant ko, ikaw pa rin ang uunahin ko. At matapos ang ilang taon, isang umaga maliwanag, sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila, ay nagpakasal sila. Isang engrandeng kasalan ang naganap at saksi ang halos buong mundo roon dahil iyon din ang isa sa mga hiling sa kanila ng mga Rossini. Sa araw na iyon ay nandoon ang mga magulang ni Tiago, si Giselle na halos maiyak sa tuwa at ang mga kaibigan na saksi sa paglalakbay ng dalawa. Kasama rin doon si Jay, ang dating manliligaw niya na ngayon ay business partner ni Tiago. Tahimik itong nakaupo sa unang hanay. Nakangiti habang pinagmamasa ng seremonya. Matagal na rin napapansin ni Tiago at Feli na nagkakamabutihan naman sina Giselle at Jay. Siyempre, masaya sila roon dahil ang ibig sabihin lang nun ay may aabangan na naman silang kasal. I love you so much, my wife. Sa lahat ng pagkatao ko. Sabi ni Tiago sa kanyang panata. Fishball vendor man o CEO, ikaw ang pinili ko. At sa araw-araw, ikaw ang pipiliin ko. At sa lahat ng pagkakamali ko, sagot naman ni Feli habang nanginginig ang tinig. Ikaw ang tamang desisyon. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili at pangako ko rin sa'yo na ikaw ang pipiliin ko sa araw-araw. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare at hindi nag-aksaya ng sandali si Tiago at hinalikan siya nito. Ang simbahan ay napuno ng masigabong palakpakan, luha at ngiti na para sa bagong mag-asawa. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, sinalubong sila ng araw. Mainit, maliwanag, at puno ng pangako. Sunod-sunod ang pag-flash ng kamera dahil ang paglabas nilang yon ay naka-broadcast at samot-sari ring mga papuri. Sa likuran nila nag-uusap sina Jay at Giselle at lalong lumalakas ang sigawan ng si Giselle nang nakasalo ng bulaklak niya na tila say ng simula ng panibagong kwento. At sa gitna ng lahat ng yon, alam ni Feli ang isang bagay. Hindi pera ang nagpanalo sa pag-ibig nila, kundi ang pananatili, ang paghihintay at ang paniniwalang ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung ano siya noon, kundi sa kung sino siya habang nagmamahal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!